sa mga women's? W, women's, S. Ano yung S? Kasi masyado pag tinanong tayo, yun lang yung alam natin isagot. WSCS, Women's Society of Christian Service. Paki-recite natin mga WSCS. Women's Society of Christian Service. So, hindi naman yon. Gumawa ako ng sarili ko sa ating mga nanay. Hindi lang nanay pala. Actually, ang WSCS, hindi yung bracket na age bracket na sinasabi. Kundi, ang totoong WSCS ay ang ministry ng church for all women of all ages. So, lahat ng edad. So, pwede siya sa kahit yung mga forever mayap, kasama pa rin po sila sa WSCS. We belong to WSCS because tayo ang mga ministry ng church na binubuo ng ating St. Paul. Pero ang isip ko, kung sa church may ministry ang WSCS, sa tahanan natin may ministry rin tayo. Binigyan ko siya ng meaning. Women's who give service and care to the community. So ibig sabihin, kami ang nagbibigay ng serbisyo at pag-aalaga sa komunidad, sa church at sa pamilya. Totoo ba yan mga WSCS? Agree sila. Sorry sa mga UMM dahil time namin ngayon. Kami muna. Balikan po natin yung time na nagkaroon tayo ng pandemic. Kasi, be still and know that I am God. Di ba dumaan tayo sa quarantine time for almost 3 years? Ito yung time na kulang na lang na ikulong da ka di balay, madi ka makarwar ije paraanga, madi ka makapasyar. Tapos dumating pa yung time na nagkaroon tayo ng pass na makalabas para mamili. Pero kung may sarili kang sasakyan, oray kadwam di unag ti balay dayjay nga pasaheros mo, madi kay pay mabalin nga agdin na ijay lugan no di kidi one seat apart. Ewan ko kung anong logic ang nangyari dito sa DOH na ito. Kasama mo sa bahay, pero pag lumabas kayo, kailangan yung driver, kahit na asawa mo, siya yung driver, ikaw na asawa, ikaw ay nasa likod. Anong logic nga yun? Agka din na kayo, agar-arakot kayo rabi. Tapos paglabas nyo, maghihiwalay kayo. Napakarami pong mga pagsubok na dinaranas natin during the pandemic. Meron akong maalala na isang kwento. Ito po ay after na po, nung nagkaroon na po tayo ng medyo naging free na pwede nang, una kasi, mga adult lang yung mga pwedeng lumabas. Meron yung time na yung mga bata ni LIED, ilam-lamang miya po, norumwar kami, no at dati mga agwangwang, kahit na ambulansya, there is a police, there is a police, wapan di siro, ije itugaw tiluga na po aglemeng para lang makalabas siya. Tinatago namin siya. Hanggang dumating yung time na pwede na tayong lumabas unti-unti, pero kailangan may vaccination card. Ayan na naman. Pasensya na po, nasa medical team po kasi ako, kaya medyo magfo-focus po tayo sa ating team na Be Still. Sabi nila, nung una, pinayagan ng, ito yung before mag-opening yung class na pwedeng lumabas na ang senior at yung bata. Isang araw, dahil sa medyo na-quarantine si lolo at si lola at si bata, nagpunta sila sa isang burger house. Di ko alam kung sa Jollibee, sa McDo, sa King Burger, or kung saan. Si Lolo, pangalanan natin na, ito yung favorite na
na tumatak sa utak ko kay Pastor Miller. Pangalanan natin si Lolo na si Lolo Isko at si Lola Iska. At yung bata ay si Ambo. Nagdanon daapo di Jai Burger House. Di ko alam talaga kung sa Jollibee o sa McDo yan. Nag-order si Lolo at si Lola Iska ng burger sa Gaysada. Meron din kinakain si Ambo dahil nakalabas na, excited. The chicken joy na, the spaghetti na, the burger na. Lahat siguro nang nandun sa burger house na yon, nandun sa kanya dahil mapausan nga makarwar apo. Habang tinitignan niya si Lolo Isko at si Lola Iska na kumakain, habang kumakain si Ambo, itong batang si Ambo, pinagmamasdan niya si Lolo Isko at sa Lola Iska. Una, si Lolo Isko lang ang kumakain ng burger niya. Nagtataka siya. Bakit hindi pa kinakain ni Lola Iska ang kanyang burger? Bakit kaya? Sabi ni Ambo. Hanggang sa naubos na ni Lolo Isko yung burger niya, hindi pa rin kinakain ni Lola Iska yung burger niya. Hanggang isip yung bata si Ambo. Nung mag-attempt siya na tatanungin si Lola Iska bakit di niya kinakain yung burger niya, siguro ang isip niya, siguro ipasalubong na lang niya sa apo niya, siguro ibibigay na lang niya yung ganun na isip. Nakita niya ngayon si Lolo Isko kasi tapos nang kumain. Tinanggal niya yung pustiso niya, pinahiram niya kay Lola Iska. Kaya pala hindi niya kinakain yung burger niya, sabi niya. Wala pala siyang pustiso. Kaya naghiraman sila. Buti na lang. Tapos, hindi pa naman yung lockdown. Tapos na, nandyan si pandemic. O hindi sila na COVID kahit nagpalitan ng, nagpahiram ng pustiso. Sino po yung mga pustiso dito? Ito po yung time na si Lolo Isko, si Lola Iska at si Ambo mananatili sila na darating yung araw, makakalabas din sila. Be still. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi tayo nawalan ng pag-asa. Imagine mo, yung quarantine na yan, yung pandemic yan, naka-face mask ka, naka-face shield ka, nakasarming ka, magna ka, puro asok ti makikita. Sino po yung mga kapwa ko dyan na may salamin? Pag nasa sasakyan ka, bumaba ka, numadi mo ikatin di sarming mo, bawal pang magtanggal ng salamin sa ng face mask, bawal magtanggal ng face shield pag nasa public area ka. Yun po yung mga dinaanan natin, pero naniwala na tayo na mananatili. Be still and know that we have God. Nandyan ang ating Panginoon na siyang nagpasimula, na siyang nagbukas ulit sa ating mga kapilya na yung time na yon, bawal magsimba, bawal lahat ng okasyon, kahit na kapitbahay mo, bawal makipangad. Naranasan po namin yan. Yun po yung birthday ni Pare Edong o si Kumari Maymay noon. Inuray nga, pinapunta kami kasi may handa sila. Pag maaga, kailangan bago ka lumabas ng bahay para po tayong tumatakas talaga tayo nun. Kailangan palabsum jiwangwang. Galing po natin, no? Palabsum jiwangwang bago ka rumwar. Hinintay namin yun bago kami lumipat doon kila Pare Edong, naki-birthday. Kasagsagan po yan ng pandemic. At nung pauwi na kami, meron sa bawat kanto, merong mga nagbabantay. Ginawa na naman namin, imuna kami kini Jun. Minanmanan mi daytoy nga dalan, no at dati agbantay, at lumabas nga wangwang. Bago kami nagsignal nga sumaruno kayo awanon, dagijag agtiliwan. Galing po natin, no? Bakit po natin nagagawa yun? Kasi meron tayong God. Alam
nananatili siya sa puso natin. Ang dami natin pinag-pray-pray noon, lalo na sa mga medical profession, ang daming namamatay. Witness yan ni Kumari Mercy kasi na-COVID din siya. At yung time na yon, lahat ng klase siguro ng panalangin na gawa natin, nabanggit natin, na hindi tayo nawalan ng pag-asa na mababalik tayo sa normal. At eto na nga, yun ang nananatili ang ating faith sa ating Panginoon. Paniniwala natin sa ating Panginoon. Maalala ko tuloy yung nangyari sa amin ni John nung Sunday. Kasi pag payday namin, meron akong sobre na tinatabi ko na yung tithes namin. So, sulatan ko na yan, tithes, ganito. Nakasave na yon. Bakit? Dahil siguro sa naniniwala ako doon, ngano agdardaras ka at adoti malipatang. Dahil malilate na naman kami, katulad kanina, sorry po. Malilate na kami at nagmamadali kami, agsagsagay sayak, hindi ka muna natoon na, hawak-hawak ko yung sobre na yan. May nakalagay ng pangalan at saka tithes, at nandun yung perang tithes namin. Pumasok ako sa kabilang kwarto, hanggang palabas kami, makaungutak pa nga sa ludsud at kini John Inglemang mo na. Sabi ko sa kanya, ang barak nga ilamang, kaparak kiniapo at ako na naman. Agpaypayso, ibagam tagpaypayso, nang ikam, tights taday jay ko na kanya na. Ore kita ang kibulsa ko na. O din na naniwala ako, nawala nga sa kanya. Hanggang lumipas ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ang sakit ng ulo ko sa kakaisip kung saan ko nailagay yung sobre na yon. Pero nakapag-tights ako, bimulod ang kanya na, masapulak to dayta, sabi ko. Malagip ko yan, maaalala ko yan kung saan ko nailagay yan. Dumating ang Friday, kukuha ako ng face mask ko. Ay na, nakita ka da, Gigi, sobre. Kitam niya po, nananatili ako at naniniwala ako na yung sobreng yun ay mahahanap ko at ibabalik ko kay John yung hiniram ko. Ganyan kabuti at ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin ay napakatindi. Hindi niya tayo pababayaan. Pero sumakit yung ulo ko ng 5 araw, kahit anong gawin kong pag-iisip kung nasaan ko nailagay na yon. Hindi niya ako pinabayaan noon. Dumating yung linggo na hindi ko pa nakita, meron pa pala akong sinabi kay Inang. Sabi ko, masapulak na dahito, ninjak pinigis-pigis. Sabi ni Inang, itid mo lang kanya ako, sayang ko na. Madi, kunak lang, aji lang sobrina ti pigisip, kunak mo, tay. Pigisam kiti tapiran, nagriga nga birukan, apo. Nakakatuwa na nakakalungkot. Kung titignan mo yung mga bagay na puro negative, lalong-lalo na sa mga WSCS, kayong mga asawang UMM, kung titignan nyo yung mga katangian ng WSCS, ang number 1 na maririnig mo, nasa O. Man-mano lang, dajay, madi nga gibaga nga ti asawa dako, naunget ka launay, kaslara ki di, raketa yung, Armalite, tangiwat mo. Iilan mga lalaki ang maririnig mo na magsasabi ng ganon. Pag hindi nila sinabi yon, ibig sabihin yung UMM siya ang madada. Maniwala kayo sa akin. Totoo yan, Randy? Ay. Yun. Opposite lang po yun. Di bali sana kung ang lahat ng ang dinadahilan ng ang sinasabi naman nila, ewan ko, bakit ano na ba yon? Given na ba yon na pag nag-react ang isang tao, negative agad yung sasabihin niya, wala bang positive? Pero ang Panginoon, tignan natin yung side niya.
Meron ba siyang sinabi sa atin na hindi maganda? Di ba puro encouragement yan? Puro mga challenges yan na haharapin natin. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, tayo ay nag-aalala. At sa pag-aalala natin, iniisip ba natin na yung pag-aalala natin na yun, ano yung susunod na pag nag-aalala? Di ba nawawalan tayo ng concentration? Wala tayo sa focus. Manalangin ka na wala ka sa focus. Manalangin ka na yung puso mo wala sa ating Panginoon. Mararamdaman mo at mapansin mo na lang kung ano-ano yung nasasabi mo na hindi naman nanggagaling sa puso mo. Sabi nga meron daw sa ating 5 fingers, meron itong part sa panalangin. Gusto ko lang, kasi nga, nung nagbabasa ako kagabi, doon ko rin na ating kanutangan, 5 fingers prayer. Ang atitangan tayo, pray for the closest family and friend. Pag nananalangin daw tayo, ipanalangin daw natin unang-una ang pamilya at ang mga malalapit nating kaibigan. Yung mga kaibigan natin. Etong index finger or yung pointer, atoy agitudtudo, at tinalaing nga managbasol nga party ima tayo. Naniniwala kayo doon? Itong part na, itong daliri natin, itong managbasol, no nakaungat ka, agitudo ka. No nakaungat ka, kinilakay mo, ikidil na. Itong pointers fingers natin or index finger, ito yung sinasabi na finger for the right direction. Sabi nga dapat pala sa right direction ang pinagpipray natin. Sino sila? Mga teacher natin, mga pastor natin. So, itong middle finger natin, atin natitinga na po. Ito yung pray natin para sa government. So, ang dami palang tungkulin itong mga daliri natin. Government, sa business, at sa simbahan. Yung ring finger, di ko naman alam bakit yung iba, yung ring finger nila, yung ring nila, kung minsan hindi dito, di ba? At natawag nga siyang ring finger. Ito daw ay panalangin para sa mahihirap, sa mga may sakit, sa mga nakakaranas ng pagsubok sa buhay. At ang pinky, yung smallest finger, at kikit tayo apo. Anong gamit ng kikit? No dakkel tiba, no batit ti abot ti agong mo pagbulangot. At itong index finger, no dakkel ti abot ti agong mo, mabalimbalay sa pagbulangot. So tignan natin yung nagagawa nila. Pero sabi niya, ang pinky or smallest finger, ito ay panalangin para sa sarili mo. So kung tignan natin, nasa last part tayo, ito yung pinakamaliit na part ng panalangin natin. So, nung dumating, o kung darating ang ating Panginoon, sino ang unang ipapanalangin mo? Sarili mo, pamilya mo, kaibigan mo, kapilya mo, or sino? Siyempre, no siya, unag-jibagi ka. Kahit na nasa huli siya, uunahin ko yung sarili ko, ay sarunok to ni John, ni JR. Ibagak to, apag, kikita kaming tukuma. So, ganun po tayo. Kung mananatili sa atin ang ating Panginoon, lahat ng panalangin natin ay Kanyang pakikinggan. Lahat ng hinihingi natin sa ating Panginoon ay Kanyang pakikinggan at ibibigay sa atin. Manatili lang tayo sa ating Panginoon. Manatili lang tayo sa ating paniniwala sa ating Panginoon na tayo ay makakaranas ng walang hanggang kapayapaan. Huwag lang naman yung rest in peace. Rest lang muna, rest and relax. Tanggalin muna natin yung rest. Peace na muna tayo. Ano yung sign ng peace?
Di ba yan ang common? Waki-waki, makita mo po di picture, puro waki, puro peace. Pero makikita mo naman yung background niya, agaapa. Asaan yung peace? Manatili tayo, be still and know that we have God. God na siyang magsisave at magliligtas sa atin. Ang Diyos na bumubuo sa atin, ang Diyos na mangunguna sa atin, ang Diyos na magliligtas sa buhay natin at sa kaluluwa natin. Pag sinabing still, kailangan magmanahimik ka. Be still, manahimik, huminto, mag-pause, at manalangin. Paano ka hihinto kung nasa kalagitnaan ka ng isang matinding pagsubok? Di ba ang gagawin mo either of the two? Igogo mo, makikipagsapalaran ka, or hihinto ka? Or ijay kalatan. No, dapat ijay tinga kalsada na palarisan kan. Pero sabi niya, be still. Huminto ka, ipikit mo ang mata mo, tawagin mo ang Diyos mo, at ipasok mo siya sa puso, and manalig ka sa Kanya, na siya ang Diyos na magliligtas sa atin. Hindi po ako galit ganito lang po ako magsalita. Gusto ko lang pong, para wala pong aantukin sa inyo. Alam ko maraming inaantok dahil sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Yung mga nangangampanya, yung mga aksidenteng nangyayari, at kung ano-ano pa. So tignan natin ang kapaligiran natin. Iba-ibang klase ang nararanasan natin. Iba-ibang uring pagsubok ang nararanasan natin. Ganon pa man ang pagsubok o mga trials na meron tayo ngayon. Be still and know, nandyan ang ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Binigyan ko ng sarili kong acronym si STILL. Ang S, silence, means silence. Katahimikan. Ang T, trust, tiwala. Ang I, in the Lord. Ang L, love, at ang isang L, of our Lord. Silence, trust, in the perfect love of our Lord. Good morning and God bless us all.